Okay, so simulan na natin. Muli, ang susunod nating reader ay gumanap sa mga pelikulang Pangako ng Kahapon at Ipaglaban Mo the Movie na parehong isinulat ng ating national artist. Isa rin siyang mahusay na artista sa entablado at isa siya sa mga pangunahing tauhan sa dulang Dagitab na kasalukuyang may rerun sa Ateneo. Isa siyang workshopper at kaibigan ng ating national artist. She will read an excerpt from Pinilakang Tabi, the part where all the censored portions, meaningless footages cut by the censors, are spliced together, take on a life of its own, and make a stand. It may sound complicated, but it's really not. Bago ko po tawagin, trigger warning, meron po tayong maririnig at mapapanood na mga eksenang baka po para sa ibang mga tao ay triggering. So, paalala lamang po. Ayan, si Ms. Agot Isidro. Magandang hapon sa inyong lahat at masaya kaming nandito para kay Sir. At I'm sure masayang-masaya si Sir dahil sa suporta na binigay niyo sa kanya ngayong hapon. Para sa mga may supling, cover ears lang. Okay. Ang mga pinutol from Pinilakang Tabi. Ang mga pinutol ng censors mula sa mga pelikula ay hindi kailanman nawala. Bumuo ang mga ito ng isang lihim na komunidad sa tabi ng LVN Studios, kung saan madalas ginagawa ang post-production, maski na ng mga pelikulang gawa ng ibang kumpanya. Sa loob ng maraming taon, mula kina Presidente Laurel hanggang kay Presidente Duterte, nandun lang sila, walang nakakaalam. Ang iba sa kanila ay paulit-ulit lang na nagsasabi ng dahil yun ang mga salitang pinatanggal sa kanila. Ang iba'y may hawak na tinigpas na ulo o kaya'y binaling binti. Ang ilan ay nakahubo na parang nakikipagtalo, humahalinghing. Ang isa'y at kung minsan, ang iba sa kanila'y sumisigaw ng paghihimagsik na pangangailangang putulin na sa wakas ang pang-aapi ng tao sa kapwa-tao. Sa ganito nagdaan ang malulungkot na mga taon, kaya nagsimula silang maligalig. Dahil ang pinakamasakit ay yung makalimutan ka. Na nagpapatuloy pala ang mundo, maski wala ka. Kaya lumabas sila at nagsimulang makihalubilo sa mga tao sa kalsada sa may bahay-bahay. At noon nila nakita na ganun din sa labas, binubura din, tinatanggal at pinagbabawal din ang mga inaakalang hindi ka nais-nais. At ang mas masaklap, tinanggap na ito ng marami na para bang natural lang ang pagbura. Kaya pumasok sila sa loob ng mga sinihan at ginawa nila ang matagal na nilang gustong gawin. Ibinalit nila ang mga sarili nila sa mga pelikula. Sa mga sinihan sa buong bansa, sabay-sabay silang sumingit sa mga eksenang napapanood sa screen. May hawak na placard o o pinutol, sumisigaw ng o kaya yariin mo ako o makiba ka. Magpapana sana ang kamera sa alon na humahampas sa batuhan, pero biglang sumingit ang dalawang hubong. Nakita ng mga tao ang pagtigpas ng karakter ni Philip Salvador sa ulo ng kanyang ama na ginampanan ni Vic Silayan sa karnal ni Marilu Diaz-Abaya. Gumulong ang ulo sa lupa. Nasaksihan nila ang kay Moises Padilla ng mga tauhan ng kalabang politiko sa The Moises Padilla Story ni Jerry De Leon.
At nasabi ni Sandy Andulong sa mural na ilang beses na blinip ng sensors. Dahil 4 na beses itong tinanggal sa pelikula. Nilantad ng mga babae ang kanilang hubad na mga katawan sa isla ni Celso Ad Castillo. Nagrally ang mga sakada sa sakada ni Ben Cervantes. Napunood nila ang Ora Pro Nobis ni Lino Broca. Nalantad ang totoong Maynila sa Manila by Night ni Ishmael Bernal. Pinakita kung ano ang ginagawa ng mga torero sa live show ni Joey Javier Reyes. Mga kayo, sigaw ng mga magsasaka sa mga sundalo. Ginawa nilang pelikula ng pakikibaka ang mga action movie. Makibaka! Huwag matakot! Sigaw ng pinutol na napuno ang kalangitan ng mga graffiti ng paghihibagsik. Parang silang mga inang sa wakas ay nahanap ang nawawalang anak. Ipinilit nilang makita at marinig sila. Hindi kami mga tauhan lang. Mga alaala kami. Mga boses kaming nawala. Kasaysayang ipinagkait. Binubuo namin muli ang aming mga kwento. Maraming salamat po, Miss Agot Isidro.